Di kailanman matatalo ng kadiliman ang isa pang kadiliman. Tanging liwanag lamang ang makakasupil. Hindi ang galit sa kapwa galit, tanging pag-ibig ang makakatalo dito. Tulad po ninyo, ako din po ay residente ng Olongapo. Dito rin po ako pinanganak. Ako din po ay napeperwisyo sa mga brownouts noon. Nung ako po ay naging mayor noong 2004, ang hangarin ko po ay mabigyan ng permanenteng solusyon ang problema sa ating kuryente. Hindi po band-aid solution. Hindi po pangsamantala lamang, kung hindi permanenteng solusyon. 4 po ang ating layunin. Ang una, maalis sa mga brownouts. Pangalawa, i-stabilize natin ang voltage fluctuation sa kuryente. Pangatlo, burahin natin ang korupsyon sa PUD. At pang-apat, magkaroon ang Olongapo ng isang bago at modernong sistema sa kuryente na mapapakinabangan ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Sa tuwing may brownout, inaalisan tayo ng karapatan na mabuhay ng wasto at ibinabalik tayo sa panahon ng pagmamalabis at kakulangan. Isa itong matinding dagok sa sinasabi natin, kalayaan. Nagkaroon po tayo ng reorganization sa PUD. Pinalitan ko po ang dating namumuno na walang sapat na kaalaman sa power distribution at pinalitan ko siya ng isang electrical engineer. Ang problema, kapag gobyerno ang nagpapatakbo, lugi siya palagi dahil inaabuso ito. Pag-usap ka kay Mayor para naman mapadali ito magkaroon tayo ng kuryente dito. Dahil kung ganyan din lang at patay sindi, buro na lang tayo kandila. Bukas makalawa, ganun na naman. Paano na? Magandang gabi po. Mang Erning, Aling Lucy, kamusta kayo dito? Kain po kayo. Sige, busog pa ako at nagpunta ako dito para makita ang katayuan nyo. Kamusta ba kayo dito? Sa tutuin na lang, Mayor, ganito po. Halos Huwag na kayo mag-alala at meron na tayong permanenteng solusyon sa kuryente ng Olongapo. Hanggang kailan ba, Mayor? Ayun. Sana, nawala naman, anak. Kasan yung posporo? Okay. Dali. Ay, di mo, Amin na, anak. Ako na magsisindi. Siya na lang ang magsisindi niyan. Ano? Bigyan niyo. Okay, sindihan na natin. Sana po, Mayor. Okay. Daliin na. Konting tiis na lang. Alam nyo, talaga trinabaho natin yung mabigat Mayor, alam mo, na umaasa kasi yung mga constituents mo dito na kayo lang ang pag-asa na magkaroon na kami ng kuryente dito. Kaya mo, talagang hinarap natin yung kuryente na yan para magkaroon talaga ng permanenteng solusyon para matapos na yung mga brownout na yan. Sana bukas ay mayroon na, Mayor. Oy! Praise the Lord! Salamat naman. Parang hindi lang anghel kayo. Ilang dekada na ang tagumpay at pagkalugmok ng Olongapo. Di ko malimot ang laging paalala ng aking ama na siya ring ama ng pinakamamahal nating Olongapo. Huwag kailanman matakot ipaglaban ang karangalan na makakamit lamang kapag may kasarinlan. Mag-iingat kayo, ha? Ano mang development sa isinusulong natin, ibabalita nyo sa akin kagad, ha? Kahit maliit lamang na detalye. Arreglado. Sige, hatid ko na kayo. Tuloy na po. Sige, mag-iingat po kayo.
Bong, kanina ka pa nanonood. Bakit hindi ka sumali sa usapan? Minsan po kasi mas magandang tumahimik na lang. Marami na po kasi nalalaman. At isa pa, bawal po makisali ang mga bata sa usapan ng matatanda. Sa tingin mo kaya, pakikinggan ng panawagan natin ng mga Amerikano na ibigay na sa Olongapo ang ganap ng kalayaan? Gaano po ba kahalagang kalayaan? Ang turo po kasi sa amin sa eskwelahan, ipinagkaloob ito sa Pilipinas ng mga Amerikano noong July 4, 1946. Ngunit hindi ang bayan ng Olongapo. Nananatili pa rin ito sa pamahalaan ng mga Amerikano. Kaya nandito pa rin ang base militar nila. Wala pa rin tayong tunay na soberenya. Hindi pa po ba yun sapat? Malayo na po ang Pilipinas. Bong, dapat maunawaan ito ng lahat. Hindi lang ng mga taga-Olongapo na ang tunay na kalayaan ay ang kalayaan na mula sa kahirapan, pagmamalabis, kakulangan. Naintindihan mo ba? Noong December 7, 1959, lubos nang naisalin sa pamamahala ng lalawigan ng Zambales ang bayan ng Olongapo. Kabilang na dito ang pasilidad ng mga Amerikano tulad ng water system, telepono at kuryente na noong panahon na iyon ay isa sa pinaka-advance sa buong Asia. Ngunit dito natapos ang kalbaryo sa mga Olongapeño. Sa pag-turnover ng Olongapo, nagsimula na ang pamumulitika at korupsyon ng mga pumalit sa mga Amerikano. Kasunod na rin nito ang paggalaw ng mga may pangsariling interest. Laganap ang krimen at ang illegal logging. Mariin itong tinutulan ng aking ama. Noong January 1, 1964, pinalad siyang maging alkalde ng Olongapo. Nakilala ang aking ama, si James L. Gordon Sr., sa kanyang paglaban sa korupsyon, krimen at illegal logging. Dahil dito ay nakaaway niya ang mga mayayaman at may pangsariling interest. Walang takot siyang nakipaglaban upang mabawi ang karangalan ng Olongapo. Dapat nating ipagpatuloy ang mga nasimulan ni James L. Gordon Sr. Huwag tayong huminto upang alalahanin ang kanyang ginawa para sa Olongapo. Magkakaroon po tayo ng permanenteng solusyon sa problema natin sa kuryente sa pamamagitan ng privatization. Ito ay isang pamana o legacy project ng inyong lingkod. Tandaan mo, Bong, walang tunay na kalayaan kung patuloy pinagkakait sa iyong nasasakupan ang dignidad ng pamumuhay. Ipaglaban mo ito.